Sinabi ng matandang lalaki na kapatid daw ni Heavenly Wolf Commander ang isa sa mga namatay na Major Commander ng Demonwood. Mukhang ginagamit nga lang daw nitong kasangkapan ang alok sa kanila na pakikipag-alyansa, pero ang totoo ay gusto lang talaga nitong maghiganti. Binanggit ng matandang lalaki na sa mga nagdaang taon nga raw ay marami nang namatay sa panig ng Demonwood City habang nakikipaglaban, at marami pa rin daw malalakas na martial artist ng Land of Revival ang hindi pa nagpapakita sa kanila. Tinanong ng matandang lalaki si Heavenly Wolf Commander kung gusto ba raw nitong idamay ang kanilang Demon Phoenix City sa problema ng Demonwood City at nang mapasali na rin sila sa nagaganap na digmaan. Tumugon si Heavenly Wolf Commander nang hindi raw ganoon ang kanyang intensyon, iminumungkahi niya lang daw kung ano ang mas makakabuti para sa kanila. Tinanong ng matandang lalaki si Heavenly Wolf Commander kung bakit matagal na panahon daw itong nanatili sa Heavenly Wolf Mountains. Bakit nga raw ngayon lang ito lumabas kung kailan pa sila nakatanggap ng imbitasyon mula sa Demonwood King? Nangatwiran si Heavenly Wolf Commander na nanatili raw siya sa kabundukan para bantayan ang hangganan ng kanilang Demon Phoenix City. Alam naman daw siguro ng mga ito na nag-breakthrough na sa Supreme Realm ang Golden Beast at patuloy ito ngayong nagpapalawak ng teritoryo. Iyon nga rin daw ang dahilan kung bakit bumalik siya ngayon sa lugar na kanyang kinalakihan. Binanggit ng matandang lalaki na alam ng araw nila ito pero hindi naman daw sila ang maaapektuhan. Ang teritoryo nga raw ng Demon Sunflower at Demonwood ang tanging apektado sa ginagawa ng Golden Beast. Bigla na lang dumating ang isang lalaki at binanggit na may dala raw siyang mahalagang balita. Ipinaalam nito sa kanilang pinuno na nakarinig daw siya ng mga alulong ng mga Demon Beast mula sa Heavenly Wolf Mountains at mukhang may nangyayari nga raw na kaguluhan doon. Nagulat si Heavenly Wolf Commander sa narinig niyang impormasyon. Mamamaalam pa lang sana siya sa kanilang pinuno, pero sinabihan na siya agad ng Phoenix King na maaari na raw siyang umalis. Agad na tumayo si Heavenly Wolf Commander para tingnan ang sitwasyon sa Heavenly Mountains. Binanggit ng matandang lalaki na mukhang wala na raw sa kanilang Demon Phoenix City ang katapatan ni Heavenly Wolf Commander. Kung siya nga raw ang tatanungin ay masasabi niya na teritoryo na ngayon ng Demonwood City ang Heavenly Wolf Mountains. Mukhang kumilos nga lang daw ngayon si Heavenly Wolf Commander dahil gusto nitong makipag-alyansa sila sa mga taga-Demonwood City. Sinabi ni Phoenix King na yun rin daw ang kanyang palagay. Hanggang ngayon ay hinahabol pa rin ang mga Demon Beast na lobo sina Fang Ping at Qin Fengqing. Padagdag pa ng padagdag ang mga humahabol sa kanila nang dahil sa iba pang grupo ng mga Demon Beast na kanilang nakakasalubong. Nainis si Qin Fengqing dahil galit na galit nga raw sa kanila ang mga Demon Beast. Ayaw nga raw sila ng mga itong tigilan sa paghabol. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang tingnan nga raw nito ang kanilang paligid, parang pamilyar nga raw sa kanya ang lugar na ito. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung saang direksyon ba raw sila tumatakbo. Tumugon si Fang Ping nang patungo nga raw sila ngayon sa Timog Silangan. Napagtanto ni Qin Fengqing na malapit na raw pala sila ngayon sa Forest of Beast. Natuwa siya dahil 60 kilometro na lang daw ang layo nila sa Hope City. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang tumakbo lang daw ito sa gilid ng kagubatan, hindi nga raw sila maaaring pumasok sa pinakaloob nito. Naisip ng ating bida na marahil ay nasa loob pa rin daw ng Forest of Beast ang halimaw na nakasalubong niya noon. Swerte pa nga raw siya noon at nagawa niyang makatakas, kapag nakasalubong niya raw ulit ito ngayon ay baka maging katapusan na talaga niya. Nabalot ng mental strength ang mga bagong sibol na halaman sa gilid ng kagubatan. Lumapit ang Golden Horn Beast at mas dinagdagan pa ang ginagamit niyang mental strength. Mabilis na lumago ang mga halaman hanggang sa maging isa na ang mga itong malaking puno. Natuwa ang Golden Horn Beast dahil mas napalaki na naman niya ngayon ang kanyang teritoryo. Bigla na lang sumakit ang tiyan ng Golden Horn Beast matapos nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Eksakto naman na may napadpad na isang ligaw na lobo sa harapan ng Golden Horn Beast. Agad na kinain ng Golden Horn Beast ang lahat ng taglay na vitality ng naligaw na lobo. Nawalan agad ng buhay ang kaawa-awang lobo matapos itong maubusan ng vitality. Naisip ng Golden Horn Beast na bukod daw sa hindi masarap ay aksaya rin lang daw sa enerhiya ang paghigop niya sa vitality ng mga low-level beast. Kakaunti na nga lang daw ang mga natitirang Demon Beast sa loob ng nasasakupan niyang kagubatan dahil halos nakain na niya ang lahat ng mga ito. Namimiss na nga raw niya ang kanyang human chef,
Bukod daw sa binibigyan siya nito ng vitality ay ipinaghahanda rin siya nito ng kanyang mga makakain. May biglang naramdaman ang Golden Horn Beast sa kabilang gilid ng kagubatan. Naisip niya na parang pamilyar daw sa kanya ang kanyang naaamoy. Habang tumatakbo ay binanggit ni Qin Fengqing na nagiging mapanganib nga raw ang lahat ng mga misyon sa tuwing kasama niya ang ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang huwag daw itong mag-alala dahil makakaranas pa raw ito ng mga misyon na mas mahirap doon. Tinanong niya rin si Qin Fengqing kung wala ba raw itong napapansin. Huminto ang dalawa sa kanilang pagtakbo para tingnan ang kanilang likuran. Nakita nila na huminto na sa paghabol ang mga demon beast na lobo na nakasunod sa kanila. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung bakit daw kaya ang mga ito huminto sa paghabol. Tumugon si Fang Ping nang marahil ay napagtanto raw ng mga halimaw na wala ang mga itong laban sa kanila. Bigla na lang bumagsak ang lahat ng mga demon beast nang dahil sa malakas na kapangyarihan na kanilang naramdaman. Nabitawan din nina Fang Ping at Qin Fengqing ang mga dala nilang bag noong maramdaman nila ang kapangyarihang ito. Pagtingin nila sa loob ng kagubatan ay nakakita sila ng malaking liwanag na unti-unting papalapit sa kanila. Naghanda ang dalawa sa panganib na kanilang kakaharapin. Kinabahan si Qin Fengqing noong makita na nito ang nilalang na pinagmumulan ng liwanag. Lumapit ang Golden Horn Beast at huminto sa harapan nina Fang Ping at Qin Fengqing. Naisip ni Fang Ping na noong huling beses nga raw na nakita niya ang Golden Horn Beast ay malapit pa lang itong mag-breakthrough. Ngayon nga raw ay napakalaki na nito at mukhang hindi bababa sa rank 8 ang rank nito. Nagtanong ang balisang si Qin Fengqing sa ating bida kung ito na ba raw talaga ang kanilang katapusan. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung ibibigay ba raw nito sa kanya ang lahat ng mga nakuha nitong resources kapag nagawa nilang makaalis ng ligtas. Hindi makapaniwala si Qin Fengqing na ganoon pa rin ang iniisip ng ating bida kahit na malapit na silang mamatay. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang may nakadikit raw na sumpa sa ating bida. Noon nga raw ay halos para lang siyang namamasyal sa isang parke kapag pumapasok siya sa loob ng catacombs, pero simula nga raw nang makasama niya ito ay lagi na lang siyang nalalagay sa panganib. Lumuhod si Fang Ping at tinawag na Beast King ang kaharap niyang halimaw. Sinabi niya rin na mag-enjoy nga raw ito at ipinaghanda niya raw ito ng maraming pagkain. Naguluhan si Qin Fengqing kung bakit ganoon ang ginagawa ng ating bida. Hindi naman pinansin ng Golden Horn Beast ang mga nakabagsak na lobo na itinuro ni Fang Ping. Naisip ng ating bida na napakarami nga raw lobo na maaaring makain ng Beast King pero bakit sa kanya pa rin daw ito nakatingin. Wala nang nagawa si Fang Ping kundi gamitin ang naiisip niyang paraan. Umipon siya ng vitality sa isa niyang kamay at inihagis niya ito sa direksyon ng halimaw. Agad na kinain ng Golden Horn Beast ang vitality na ibinigay ng ating bida. Natuwa ang halimaw dahil nakakain na ulit siya ngayon ng madami at masarap na vitality. Nagtaka si Qin Fengqing kung ano ba raw ang nangyayari. Napaisip siya kung ganoon din daw ba ang kailangan niyang gawin kapag may nakasalubong siya na isang highly ranked beast. Pinagpatuloy ni Fang Ping ang pagpapakain ng kanyang vitality kahit ilang milyon na ang nababawas sa kanyang wealth value. Humiga muna ang Golden Horn Beast dahil busog pa ito sa mga kinain nitong vitality. Naisip ni Fang Ping na mas maraming araw ang nakakain ngayon ng Beast King kumpara noon. Ilang oras pa nga lang daw ang lumilipas pero nakagamit na agad siya ng 5 million wealth value sa kanyang system. Mukhang tatagal nga lang daw siya ng 3 hanggang 5 araw kapag pinakain niya ito ng 3 beses sa kada araw. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung maaari na ba raw silang umalis. Pinaliwanag ni Fang Ping na kaya hindi pa raw sila kinakain ng halimaw ay nang dahil sa napapakain niya pa ito ng kanyang vitality. Kapag nagtangka raw sila ngayong umalis ay baka isipin nito na wala na silang pakinabang at agad na sila nitong kainin. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung mananatili na lang ba raw sila doon. Sumagot si Fang Ping nang pakakainin niya nga raw ulit ang halimaw kapag nagutom ito. Hanggat hindi nga raw nauubos ang kanyang vitality ay may ilang araw pa sila bago magdesisyon ang Beast King kung kakainin ba sila nito o hindi. Napaiyak na lang si Qin Fengqing sa kinalalagyan nilang sitwasyon. Nagising ang Golden Horned Beast noong may bigla itong naramdaman. Pagtingala ng halimaw ay nakakita ito ng isang malakas na catacombs martial artist.
Nagtaka si Heavenly Wolf Commander sa sitwasyon na kanyang nasasaksihan. Sa laking araw ng kagubatan ay bakit doon pa nagpakita ang Golden Horn Beast? Nagtataka rin siya kung bakit hindi nito pinapatay ang dalawang walang kalaban-laban na human martial artist. Nagalit si Heavenly Wolf Commander dahil naisip nito na maaaring matagal nang nakikipagsabuatan ang Golden Horn Beast sa mga martial artist ng Hope City. Tinulungan rin daw siguro ng halimaw na ito ang mga human martial artist para patayin ang kanyang asawa. Nanggalaiti sa galit si Heavenly Wolf Commander at tinawag ang Golden Horn Beast na nasa kanyang ibaba. Nagalit naman ang Golden Horn Beast noong makilala nito ang nasa itaas na martial artist. Naalala ng halimaw ang mga puno na pinutol ng mga catacombs martial artist. Sinabihan ng isa sa mga namatay na Major Commander ang Golden Horn Beast nang ito raw ang may kasalanan, dahil sa patuloy itong nagpapalawak ng teritoryo. Makikipaglaban nga raw ang kanilang Heavenly Gate City sa panig ng Hope City at nakakaabala nga raw sa kanila ang kagubatan na itinayo nito. Maaari nga raw itong gamitin ng mga human martial artist para patago sila ng mga itong maatake. Sumugod na si Heavenly Wolf Commander at sinabihan ang kanyang kapatid nang hindi na raw nila kailangang makipag-usap. Patayin na nga lang daw nila ang Golden Horn Beast at nang matapos na ito. Sabay noon na kinalaban ng Golden Horn Beast ang magkapatid na Grandmaster. Agad na sumugod ang Golden Horn Beast para gantihan si Heavenly Wolf Commander sa pagsira nito noon sa kanyang teritoryo. Sumugod din si Heavenly Wolf Commander para salubungin ang pag-atake ng halimaw. Pinanood ni Qin Fengqing at Fang Ping ang paglalaban sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung sila ba raw kaya ang pakay ng catacombs martial artist na nasa kanilang itaas. Sumagot si Qin Fengqing nang sa tindi nga raw ng tingin sa kanila ng lalaking ito, ay nararamdaman niya na mukhang pag-aari nito ang pinagnakawan nilang lugar. Noong magkatinginan ng dalawa ay may bigla ang mga itong naisip. Sinamantala nila ang pagkakataong ito para agad na makatakbo at makatakas. Tinawag ni Fang Ping ang Beast King at sinabi na ihahanap na lang daw niya ito ng mas maraming pagkain kapag muli silang nagkita. Sa susunod nga raw ay dadalhan na lang niya ito ng makakain na rank 9. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang manahimik na lang daw ito. Bakit nga raw nagagawa pa nitong sumigaw ng malakas sa ganoong sitwasyon? Paano na nga lang daw kapag pinabayaan ng halimaw ang kinakalaban nito at sila naman ang sundan nito? Naisip ng ating bida na kailangan niya nga raw mag-iwan ng pangako sa Beast King, para may maidadahilan siya kapag muli niya ulit itong nakasalubong. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang kapag nakabalik raw sila ng ligtas ay wag na raw silang gagawa ng misyon ng magkasama. Pumayag naman agad si Qin Fengqing sa sinabi ng ating bida. Naisip ni Qin Fengqing na ito na nga raw ang pinaka-nakakasabik na pagpasok niya sa loob ng catacombs. Bukod daw sa nakapagnakaw siya ng mga resources sa teritoryo ng isang highly ranked martial artist ay nakatakas rin daw siya sa kamay ng isang high-ranked beast. Sapat na nga raw ang karanasan niyang ito para may maipagyabang siya habang buhay. Pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagtakbo hanggang sa matanaw na nila ang kanilang kampo. Habang papalapit ay isinigaw ng ating bida na sila raw sina Fang Ping at Qin Fengqing ng Magic University Martial Arts Society at may dala raw silang magandang balita. Nakagawa nga raw sila ng paraan para atakihin ng isang highly ranked catacombs martial artist ang Forest of Beast at kasalukuyan ito ngayong nakikipaglaban sa isang high-ranked beast. Narinig ng mga nasa itaas na martial artist ng Hope City ang balita na binanggit ng ating bida. Sinabi ni General Shu na sagana nga raw talaga sa talento ang mga martial artist ng Magic University. Sumang-ayon naman ang matabang advisor sa sinabi ng general. Binanggit niya rin na mayroon daw pala ngayong nagaganap na labanan sa pagitan ng kanilang kalaban at ng isang halimaw. Ang lalaking ito ay si Kou Bayanjang, intermediate rank 8 ang rank nito at isa ito sa mga Magic University Catacombs Resident Grandmaster. Sinabi ni Grandmaster Kou Bayanjang na palakas na nga raw ng palakas ang mga Demon Beast. Nakakapanghinayang nga lang daw at hindi nila kakampi ang nakikipaglaban na halimaw, kung kakampi nga raw nila ito ay malamang tinulungan na niya ito at nang hindi na makatakas ang mga catacombs martial artist na kanilang kinakalaban. Binanggit ni General Shu na kahit rank 3 pa lang daw noon sina Fang Ping at Qin Fengqing ay wala na ang mga itong kinakatakutan.
Unang beses pa nga lang daw ng mga itong pumasok sa catacombs bilang mga rank 4 martial artist, pero nagawa na agad ng mga itong paglabanin ang dalawang makapangyarihang nilalang. Pinagmalaki ng matabang advisor na doon daw makikita kung gaano kahusay ang mga estudyante ng Magic University. Kahit namamatayan daw sila ng mga malalakas na martial artist ay napakarami pa rin daw nilang talentadong estudyante. Sinabi ni Grandmaster Ko Bayanjang na hindi raw nila kailangang madaliin ang dalawang ito dahil masyado pa raw ang mga itong bata. Malaki nga raw ang potensyal ng dalawang ito na maging mga susunod na Grandmaster. Kapag namatay raw agad ang mga ito sa middle rank ay malaki ang mawawala sa lakas ng kanilang puwersa. Binanggit ng matabang advisor na gusto man daw nila ang mga itong pigilan na pumunta sa mga delikadong lugar o kaya naman ay protektahan nila ang mga ito pero hindi nga raw nila magawa. Sinabi ni General Shu na sa palagay niya raw ay hindi na ng mga ito kailangan ng proteksyon dahil hindi naman ang mga ito mahihina. Kung gagawin man daw nila ito ay kailangan ng mga itong protektahan ng isang Grandmaster. Binanggit ng matabang advisor na ang mga Grandmaster nga raw ang pinakamalakas na sandata ng sangkatauhan kaya hindi nila maaaring sayangin sa pagbabantay ng dalawang mid-ranked martial artist ang oras ng mga ito. Hindi rin daw ang mga ito makakakilos ng maayos kapag lagi ang mga itong binabantayan ng isang Grandmaster. Sumang-ayon na rin si Grandmaster Ko Bayanjang sa opinyon ni General Shu at ng matabang advisor. Ang mga malalakas nga raw na mandirigma ay ang mga tao na nakakaligtas sa maraming labanan at nakakapatay ng maraming kalaban. Sana nga raw ay laging makaligtas ang dalawang ito para patuloy pa ang mga itong lumakas. Sinabi ni Qin Fengqing na sa wakas nga raw ay nakabalik na rin sila. Binanggit ulit ni Fang Ping sa tapat ng malaking gate ng Hope City ang balita na isinigaw niya kanina. Tinanong ng isang nagbabantay na sundalo ang kanyang mga kasamahan kung talaga nga bang gumawa ng paraan sina Fang Ping at Qin Fengqing para atakihin ng isang catacombs martial artist ang isang high-rank beast. Tumugon ang namumunong sundalo ng marahil ay hinabol nga raw ang mga ito ng isang malakas na martial artist, at dumaan ang mga ito sa loob ng Forest of Beast habang tumatakbo. Nagtanong ang nagbabantay na sundalo kung teritoryo ba raw ng isang high-ranked martial artist ang pinagnakawan nina Fang Ping at Qin Fengqing, punong-puno nga raw ng laman ang mga bag na dala ng dalawang ito. Sinabihan ng namumunong sundalo ang kanyang mga kasamahan na bilisan na raw ng mga ito ang pagbaba at nang mabuksan na nila agad ang malaking gate. Agad na sumunod ang ibang mga nagbabantay na sundalo maliban lamang sa isa. Sinabihan nito ang mga pababa niyang kasamahan nang pakinggan daw muna siya ng mga ito. Binanggit ng sundalong ito na nakasuot nga raw ngayon ng mga damit na pang-catacombs martial artist sina Fang Ping at Qin Fengqing. Pinayuhan ng namumunong sundalo ang kanyang mga kasamahan nang hindi raw maganda ang binabalak ng mga itong gawin. Binanggit ng isa sa mga sundalo na noong nakaraang taon daw ay binugbog ni Qin Fengqing ang kanyang anak at halos 2 linggo raw ito na hindi nakabangon. Binanggit din ng isang sundalo na pinwersa raw ni Fang Ping ang kanyang pamilya na mag-sponsor ng 30 milyon sa Magic University. Nanakot nga raw si Fang Ping na papapasukin daw nito sa loob ng catacombs ang rank 2 niyang pinsan kapag hindi sila nagbigay ng ganoong halaga. Sinabi rin ng isang sundalo na napilitan rin daw mag-sponsor ng 20 milyon ang kanyang pamilya. Binuksan na ng mga nagbabantay na sundalo ang malaking gate ng Hope City. Agad na pumasok ang dalawa noong makita nila na nakabukas na ang gate ng kanilang kampo. Nagtaka si Qin Fengqing kung bakit marami ngayong sundalo na nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Tumugon si Fang Ping nang marahil ay binibigyan daw sila ng mga ito ng isang hero's welcome. Hindi nga raw biro ang ginawa nila na paglabanin ng isang high-ranked catacombs martial artist at isang high-ranked beast. Binanggit ulit ni Qin Fengqing ang lahat ng mga sinabi kanina ng ating bida para magawa niyang makapagyabang. Sinabihan ng isang sundalo ang kanyang mga kasamahan na pinasok daw sila ng mga martial artist na nagmula sa catacombs. Kumilos ng araw agad ang mga ito at agad na dakipin ang dalawang kalaban. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung kaaway ba raw nito ang mga sundalo na sumalubong sa kanila. Tumugon naman si Qin Fengqing nang hindi niya nga raw alam. Naisip niya na sa daming araw nang nagawa niya ng kasalanan ay hindi na niya matandaan kung sino-sino ang mga ito. Naghahanda na ang mga mid-ranked na sundalo para bigyan ng leksyon ang dalawang pasaway. Nakaisip ng paraan ng ating bida para makaiwas siya sa kinalalagyan niyang sitwasyon.
Agad siyang dumistansya papalayo at sinabi sa mga sundalo na wala raw siyang kinalaman kay Qin Fengqing dahil kumikilos daw talaga sila ng magkahiwalay.